Yan. Okay, once again, Happy New Year po sa bawat isa. Yan, nawa masaya po kayo. Nakapagpariban na ba lahat? Wala pa rin. Okay, yan. Papasalamat tayo sa Panginoon. Panibagong taon. Panibagong pagkakataon at oportunidad para mabigyan pa natin ng mas lalong dakilang kapurihan ng ating Panginoon. So again, I know you are very, excited. Gamitin ko sana yung word na anxious, mali pala yun. Excited. Ngayong taon na ito, specifically sa ating pong nakagawian na, which is our devotion. Kanina habang nakikinig po ako ng mga testimony, I'm so blessed with our church. Kasi ito na yung panahon na hindi na lang sa pastor nagmumula yung tinatawag po natin encouragement, each and every one of you. I understand now na kaya nyo na po mag-encourage bawat isa. So meron na po tayong ganong level of spirituality. So siguro maganda mas ma-maintain po natin yan. Amen? So i-level up po natin. Kaya kanina, special number, natutuwa ako sa mga anak ko. Nakakatuwa pala sa pakiramdam yung gano'n. Na makita mo yung anak mo na nagpapagamit sa Panginoon. I understand. Ako kasi medyo, paano ba ang term nito? Skeptic kasi ako pagdating sa ano. Halimbawa, nanay ko tinuturuan niya, mag-pray na kayo, mga apo, ganyan. Pag maalis kami, laging ganun eh. So, meron kasi silang prayer na, syempre, hindi marunong mag-Tagalog si Amy, no? So, meron siyang nabuong prayer na paulit-ulit. So, ako naman bilang pastor, syempre, I'm concerned with the spirituality. Paulit-ulit niya, yung santi, ganun, level. Tapos, kanina rin, I do believe na, alam mo yun, nandoon yung desire, kaya nandoon yung paggabay. Okay? At papasalamat ako sa Panginoon. Yan. At sa church po natin, nakikita natin yan sa mga devotional leaders po natin na talaga namang yung reminder kung saan po kayo group mga kapatid, dyan po kayo nilagay ng Panginoon for you to grow. Okay? So, huwag niyong kaingitan yung ibang group na medyo may harsh, yung iba medyo may pagkamalumanay. Diyan kayo nilagay ng Panginoon for a reason. So, the fact na pagpapatuloy po natin yan, so maging excited po tayo. So, to give you a glimpse of what we're going to do in the 2024 devotion po natin, ang ating pong Monday at ang ating Saturday, take note, may Saturday na tayo uli, amen? Uy, parang ayaw nila. Monday and Saturday, ilalaan po natin yan purely sa prayer. Ang bawat isa ay magpe-present ng kanilang mga prayer requests na ipagpe-pray ng bawat member. So, isa-isa para nakikita na monitor din ng mga leader kung ang mga members po ba natin ay talagang, alam yan, na-enhance yung kanilang time. Okay? Meron bang sense yung kanilang pagpe-pray sa Panginoon? So, ano yung mga ipagpe-pray po natin? So, sa Monday, yung pagpe-pray po natin, yung kabuuan, specifically yung family po ninyo, isisingit natin yan, yung mga loved ones na hindi pa nakakilala sa Panginoon, dapat pinapractice po natin yan. Amen? Saturday, we'll set para po sa ating prayer in the ministry. Kasi meron din tayong midweek eh. So para hindi po tayo masyadong crowded doing prayer meeting, so doon po natin yan inilalagay. Even sa Saturday, sabi ko nga, we will have a prayer time sa mga ministries na mangyayari po kinabukasan. Kaya sabi ko, Saturday, inihanda na natin po. So it's a perfect opportunity. Remember, dahil ito po yung devotion, meron lang po tayong meditation. So mag-e-exhort lang ang mga leaders po natin ng one verse na nagmumula sa Monday sa Psalm. Saturday naman is Proverbs. So doon po tayo kukuha. Okay? And then, Tuesday hanggang Friday, yung regular na devotion po natin. So mangyayari po niyan, ang Tuesday, it's either ako o kayo. Okay, pero para talagang sulit po tayo kasi Wednesday prayer meeting yun eh. Tama? Amen? So, Tuesday ako, Wednesday kayo, tapos Thursday ako, tapos Friday kayo, then Saturday, prayer time po tayo. Amen? So, paano po yung sistema? Yan, i-elaborate po natin yan. Hindi ko muna siya masyadong tawag dito, i-explain kasi mag-graduate muna tayo. Amen? Oo. So, gagawin natin
pong babasahin, isa-isa tatawagin po sila for them to receive the certificate of recognition for completing and leading, ano pa ba? Ganun nakalagay certificate yun sa Life Devotion or Living in Faith Devotion 2023. Tapos nun, sunod po natin yung mga nakakumpleto. Okay, the certificate of recognition para may medal dun sa side. Completer po natin sila. So magbabasa po na syempre yung ating po mga devotional leader na isa-isa i-recognize po natin and somehow to give them parang comment, okay, ng mga members po nila na kung pagpatuloy nyo yan, so kulang ng ganito, mas ayusin pa natin. Para at least maging honest po tayo, mas pagbutihin pa po natin ang Devotion 2024 natin. Amen? Excited ako kasi nga sabi ko nga sa inyo, tayo pala ang gagawa niyan. Daig niyo pa yung nagsimbang gabi. Simbang gabi, siyam lang yun eh. Tayo, 364 or 65 days. Kung naka-absent man kayo ng 5, 360 rin yun. Diba? Tanggalin pa natin yung Sunday, Saturday. Sabihin, marami na rin po yan, mga kapatid. So, kumbaga, pasalamat pa rin tayo sa Panginoon. At least, alam ko na hindi naman yan sa kumpletong attendance lang kasi pinaka-actual talaga ng ating devotion ay naisa sa buhay po natin ng salita ng Diyos. Amen? So, nakakumpleto ka nga. Pangit pa rin ugali mo. Medyo ayus-ayusin pa natin. Yung certificate na yun, pagpapasalamat natin sa Diyos na may nagawa tayo bilang church. Amen? Pero yung actual nun, ang tanong kasi dyan, lumalim ba tayo sa pagkakakilala natin sa Panginoon? Ano ba yung mga binago sa atin ng Panginoon? So ngayon 2024, we will go at that. Okay? So iano po natin yan. Ngayong Sunday, meron tayong gawain sa hapon for us to explain. So after ng devotion po natin, for us to explain kung paano po yung ating magiging prayer day. Ayan, prayer day na po tayo. So include po natin yung fasting within our devotion. Explain po natin yan. Dahil sabi ko nga, paunahin po muna natin yung ating graduation. Maging excited po kayo sapagkat ako, excited na rin ako. Hindi ko lang sinasabi sa inyo, masabihin ko na, syempre. Sinabi ko na nasa Genesis 11 ako eh. So, I'm going back in finishing the Bible. So, bukas, nasa Job uli ako kasi chronological. Okay, huwag kayong mag-alala. Pagkatapos uli ng devotion na ito, babalik po tayo sa Bible reading na 2025 kung hindi pa babalik ang Lord. Amen? Kaya ayus-ayusin po natin, diba? So, tayo lang yata yung church na nakikita araw-araw. Bagaman online, at least namomonitor natin nga. Yung mga testimony niyo po, tama po yun. Talagang nare-remind. Diba? Yung iba talagang nasasaktan. Kasi sabi sa Hebrews, ang Bible daw parang espada na may magkabilang taling. Ibig sabihin, nakakasugat. Diba? Hindi trabaho ng Bible na kilitiin kayo sa tenga. Okay, tickling ears, yung merong pakpak ng kalapate, yung inaano sa tenga, nakakiliti. Hindi yung ganun ng Bible. Ang Bible, espada, try mong kilitiin ng kutsilyo yung tenga mo. Tignan ko lang, pag hindi dugo-dugo, labas mo dyan. Kasi yun yung Bible eh. Kasi alam niya kung ano yung dapat tanggalin. So, kung parang surgery, hindi maganda to chismosa ka, tanggalin natin. Salita ng Panginoon. Amen? So, magalak po tayo kasi nga, alam niyo, nakakatuwa. Dalawa ng certificate na natanggap niyo noong 2021, pag tinapos po natin ang Bible reading. I hope nandiyan pa rin yan to remind you of the victory that God has given you. Okay? Ang dami ko nakikita ngayon sa mga pastor, mga pages and churches nila, instead na encourage, parang somehow nire-rebuke na dapat ang goal yung mga Kristiyano kahit minsan lang sa buhay ninyo matapos yung Bible. Siyempre bilang pastor ako teka lang kami, buong church pa kami, natapos natin ang Bible. Di ba, sarap magbigay ng papuri sa Panginoon sa ganung bagay, tama? So lately nga, nakita ko na naman, kamusta na yung devotion, maraming New Year's resolution. Anong sabi ko bilang pastor, nakakatuwa kasi tayo may matatanggap kayo certificate recognizing that you are involved, you are participating, giving explanation, meditation, interpretation,
meditation, application of the Bible. Diba? So, ayan. So, ngayong linggo, magkaroon po tayo ng tinatawag po nating celebration. Okay? And then, hindi ko alam kung siguro mag-sacrifice po tayo ng isang araw. Isang araw lang naman eh. Para magkaroon po tayo ng prayer day. Gawin po natin siguro yung magluluto tayo ng sopas. Okay? Kasi nga, explain po natin yung process po ng ating prayer day. And at the same time, sabi ko nga po, ilatag natin sa Panginoon. Kasi ang gagawin po natin, isusulat ninyo. It's up to you kung sulat nyo o hindi. Pero ito yung opportunity na isusulat ninyo yung plano ninyo and then ilalatag nyo yan sa paanan ng Panginoon. Sasabihin, Lord, hindi namin alam mangyayari. Kaya ibibigay po namin sa iyo ang plano po namin ito. Amen po ba yan? Amen? Kasi hindi natin alam mangyayari. Sa totoo lang, nakamonitor po ako sa end time prophecy. Both sa galawan sa Israel, technology, sa Vatican, and even the climate na meron po tayo. Kasi yung mga factor na yan will give us a way somehow, okay, para maintindihan natin na malapit na ang pagparito po ng ating Panginoon. Kaya pansinin nyo, January, parang summer ang feeling. Tama, pansinin nyo, kailan malamig, madaling araw na lang. Pero ganito, usually, yung Paskong 80s, 90s, hindi ganito. Diba? Nakasambra na yung karamihan. Pero ngayon, wala eh. Diba? So, patuloy po natin panalangin. Amen? So, hindi na tayo magpapakatagal. Tayo po mag-aaral na ng salita ng Panginoon. Huwag kayong mag-alala, maiksi lamang po ito. Okay? I want you to have a meditation of our standing before God, and I want you to open your Bible in Genesis chapter 4. Sabi ko nga, dahil ang reading ko ngayon, Genesis 1 to 11, natapos ko na po in 4 days. So, ako na, kaya huwag kayong magtataka, some of our preaching, syempre, nagmumula sa Bible reading ng pastor. Okay, so ganito po ang ating matutunghayan. Genesis chapter 4, reading from verse 3 and verse 4. And in the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel, he also brought of his firstling of his flock, and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. So then that's verse 5. But unto Cain and to his offering he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, salamat po Ama sa oras na ito. Panginoon, humingi po kami ng paglilinis ng kapatawaran ng aming mga kasalanan, sapagkat alam po namin na anumang dungis ang meron po kami ngayong oras na ito, hindi po kayo malulugod. Gaano mang kabulaklak ang aming mga salita, gaano mang kaganda ang aming mga tinig sa pag-awit, gaano man kasarap sa pandinig ang aming mga panalangin, ang mga ito'y baliwala kung kami po'y madumi sa inyong harapan. Kaya hinihingi po namin na kami pilinisin ng iyong banal na dugo at patawarin niyo po kami, at kiniklaim po namin ang promise of 1 John 1:9. If we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Hinihingi ko po ito, Panginoon, na sa aming pong pag-aaralan, makita namin kayo at maisabuhay namin kayo. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari po tayong maupo. Offering that offers glory to God. Offering that offers glory to God. Now, kinakailangan po nating maintindihan na ang bagong taon ay sumisimbolo ng pag-asa, sumisimbolo ng bagong oportunidad, panibagong pagkakataon upang kahit papaano, kung hindi man maganda ang ating mga nakaraan o karanasan noong nagdaang taon, meron tayong pagkakataon o binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para ayusin natin. Kaya nga pag New Year, lahat masaya eh. Okay? Lalo na kapag kayo'y mananampalataya at marami ko kayo natanggap sa raffle, ang saya-saya talaga. Amen? Dapat yung mga naging manawala kasi maraming tinanggap no? Diba? Bansil family, mga family nag-uwi. So, alam mo yun, ang bagong taon, sabi ko nga, ay nagbibigay ng panibagong pagkakataon. Now, anong pagkakataon nito sa ating mga mananampalataya? And when we are talking about opportunity, it is to give the proper offering to God. Romans chapter 12 verse 1, it's very clear. Tama? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God,
that ye present your what? Your bodies, a living sacrifice, holy and pleasing unto Him, which is your reasonable service. Tingnan nga natin. Ayun that ye present your bodies a living sacrifice, holy, pleasing, or acceptable unto God, which is your reasonable service. And when we talk about offering, I am thinking, sino nga bang good example when it comes to offering? So it had me thinking na ang kauna-unahang masasabi po natin na nag-offer sa Panginoon, na talaga natuwa ang Diyos, wala nang iba kundi si Abel. Okay? Bagaman his life is, sabihin na natin, short-lived, pero makikita po natin, talagang nagbigay ng meaning. Kumbaga, fulfilled siya. Bakit? Napasaya niya ang Diyos. Hindi mo kinakailangan magkaroon ng mahabang buhay para mapasaya ang Diyos. Araw-araw, pwede mo mapasaya ang Diyos kung gugustuhin mo, mga kapatid. Amen? And that offering is important for us to understand, to give it to God, to offer it to God. Kasi kung hindi, mga kapatid, sayang ang lumilipas sa panahon. Sayang ang lumilipas na pagkakataon. Sayang ang lakas, oras, kung hindi natin may bibigay ng tama. Now, tatlong bagay ang nais ko pong iwan sa inyo kung bakit sinasabi natin maganda ang offering ni Abel. Number one, it is good offering because it is a planned offering. Okay? Pinaghandaan po ito. Pinlano po ito. Kaya tingnan po natin, ang sabi sa verse 4, and Abel, he also brought of the firstling of his flock, and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. Asa yung plan dyan, Pastor? Tingnan natin. Kasi parang ang dating, nainggit siya, or ginaya niya, or kinopya niya itong si Cain. Hindi po. Sa paghahanda natin sa Diyos, o anumang bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon, okay, nangangailangan po ito ng pagmamahal. Tama? Amen? Kaya nga yung offering, yung reminder po sa atin, yung commandment sa atin, rather, na ating Panginoon, that thou shalt love the Lord thy God with all of thine heart, ano pa? Mind, ano pa? Soul, ano pa? Strength, lahat. Diba? Wala kang ititira. So dito po, mga kapatid, the fact na nagbigay po siya ng firstling, syempre marami yan eh. So it will have an effort for you to choose. Ano kayo maganda para kay Lord? Alam mo yan? Yan ang sabi siya, of his flock and the fat thereof. Wala pong rules, okay, regarding sa offering. Okay? Kasi marami nagsasabi, pagdating sa mga talatang ito, mas natuwa ang offering kay Abel dahil meron siyang offering of the blood. Symbolizes kung ano yung magaganap sa inaharap. But actually, walang ruling about that. Okay? Ang kagandahan ng offering nitong si Abel, dahil tama ang kanyang puso, kaya tama ang kanyang paghahanda. Amen po ba? Ngayon, sa atin po, bilang isang mananampalataya, sabi ko nga, as we enter this new year, it's not about you. We are talking and we should be thinking about our offering to the Lord. Kanina, may testimony, hindi ko lang alam kung sino. Parang meron bang nagkasakit sa inyo and then you are praying. I don't understand kung si Lawrence, yata, na alam mo yun, somehow, tinitake nyo yan as a reminder from God. And at the same time, alam mo yun, wala naman nagsasabing, magsisi ka na, hindi naman ganun eh. Pero mas mahalaga, maintindihan mo sa sarili mo na kung bakit inaalaw yan ng Panginoon kasi nangungusap ang Diyos. Kasi kung hindi mo hayaan na maintindihan yung pangungusap na yan, paulit-ulit ka na lang. And believe me, hanggat hindi mo natututunan yan, hindi ka aalis dyan sa posisyon na yan. Dahil para matuto ka, kinakailangan mong tanggihan, kinakailangan mong, alam mo yun, iwanan yung sarili mong kagustuhan at anong dapat mangyari, yung kalooban ng Diyos ang manaig sa buhay mo. May mga pagkakataon na hindi ito maganda, may mga pagkakataon sa isip mo na para bang imposible, pero wala ka ng ibang gagawin kundi sumunod lamang sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang pinakamagandang paghahanda na gagawin po natin ngayong taon ay ang maihandog po natin ang buhay po natin sa Diyos. Okay? Yung paghahandog ng buhay natin sa Diyos. You should ask yourselves, okay? Kamusta na yung paglilingkod natin sa Panginoon? Kagaya yan, magkakaroon ng panibagong devotion. Ewan ko lang meron bang nalungkot sa inyo na, alam mo yun, parang somehow na, walang devotion.
Di ba? Nalungkot ba kayo? Okay lang. Tapos to, makaba ako tudtud. Ha? Alam mo yan? O yung iba, sa sobrang na-miss nila, gumawa sila ng, kaya natuwa ako sa langit kanina, meron daw silang, alam mo yun, at least, naintindihan nila yung kahalagahan ng paggawa ng sariling altar o tinatawag nating family altar. Kami, we're doing that. We're not perfect, pero somehow, we're trying. Okay? Nakakatuwa. Sabi ko nga, yung mga anak ko, marunong na sila magsalita ng nag-iisip. Iba yun eh. Iba yung parang pinaparot mo lang yung naririnig mo at iba naman yung naiintindihan mo talaga yung sinasabi mo. So pag nagpe-pray po kami, si Hailey nagsasalita yan. Speaking tongues nga lang. Lord, Mommy, Daddy, Mommy Woes, Lola, Grandma. Ganun yan. Pero at least, siguro ang Lord na sila nagkakaintindihan. Pero, I know you understand. Ganun din si Amy. So, ganda na rin ng mga wordings niya. Okay? So, hindi pa naman ganun kaano, pero at least, alam mo yan, nandito kami to guide them kung ano yung panalangin. Kaya mga magulang, mahalaga ang trabaho po ninyo. Okay? Amen? So, balik po tayo. Bakit ko po sinasabi ito? Kinakailangan magkaroon ng excitement. Mga kapatid, kung ngayon 2023, specifically yung last quarter ng taon, medyo nawala yung excitement. It's about time na lumuhod ka at iyak mo sa Panginoon, Lord, ibalik niyo po yung excitement. Kasi pag nawala na yan, delikado ho yan, paunti-unti, ilalayo ho kayo yan. Kaya nga, maging aware po tayo ha. Wala ho tayo sa bakasyon, nasa gera po tayo. Nasa gera po tayo, kaya kinakailangan po nating balik-balikan. Marami ho tayong gagawin. Goal ko po ngayong taong ito, para sa inyo, is makapag-create po kayo ng isang memoir or parang biography, short na parang testimony kung paano kayo nakakilala sa Panginoon. At i-offer niyo yan sa Panginoon na matutuwa ang Diyos sa sinulat niyo sapagkat yun yung buhay ninyo. Kung paano kayo nakakilala. Kasi ulit-ulitin ko ito kung hindi mo alam kung saan ka binago, hindi ka paligtas. Kasi ang pagbabago, iniligtas ka sa kapahamakan. Ngayon, kung walang pagliligtas sa kapahamakan, saka iniligtas ng Lord. Amen? Kaya nga, kung meron pa, alam mo yun, planuhin na natin yan. Ipanalangin na po natin sa Panginoon. I-check po ninyo, yung prayer life po natin, kamusta na? Siguro noong 2023, basta makapag-pray ka lang, planuhin nyo ngayon. Hindi nyo na iniisip yung oras, basta iniisip nyo na lang yung mga dapat nyong panalangin. Kasi nangyayari parang, alam mo yun, basta matapos lang yung prayer eh. Ngayon hindi, iibahin po natin, babaguhin pa natin, mas itataas pa natin yung level dahil mas karapat dapat pagbigyan ang Diyos ng pinakadakilang kapurihan sa pamamagitan ng ating paglilingkod. That's how we praise and that's how we worship God with all of our understanding, with all of our strength, and yes, even with our effort. Amen po ba yun? Marami pa po tayong dapat tingnan mga kapatid. Okay? Hindi lamang po sa devotion, hindi lamang sa pag-a-attend, hindi lamang sa pag-pray, sa bawat aspeto ng ating pamumuhay. Such as people skills. Alam mo yan? So kung nung nakaraang 2023, di ba, pinupush ka ni Kuya Ace para mag-invite, ngayong taon, ibay mo na, ikaw na mismo mag-i-invite. Naiintindihan ninyo? Hindi para i-proselyte, para dalhin sa church. Hindi yan ang target natin. Naiintindihan po ninyo? Kasi kung dadalhin nyo dito yan at ipapashoulder nyo sa pastor, hindi kakayanin yan ng pastor. It's about time for you to learn how to disciple. And kung ano yung natutunan mo, yun yung ituturo mo kasi yun yung natutunan mo eh. Kung bakit yung iba ayaw mag-disciple, kasi sa totoo lang, wala pa rin natututunan. It's about time. And I believe and I'm proud na somehow, some of you or majority of you, may natutunan na po. Ito pa nakita natin na dapat natin tignan eh. Sa sarili po natin mga kapatiran, ilan sa mga yan ang hindi pa nagdi-devotion? Sige nga. Ngayon tanong, bakit? Malaking factor ba na may nag-i-encourage sa kanila para makapag-devotion? Kasi baka mamaya hindi nila naiintindihan eh. So dapat may magpapaliwanag. Sino dapat magpaliwanag? Ang pastor? Hindi ho. Dapat yung nakaranas ng devotion na ito. Sa ganun, mas lumalawak ang ministeryo, lumalawak at lumalalim ang pagkakakilala sa Panginoon at habang tumatagal ang panahon, dumadami po tayo at tumatatag po tayo.
Kasi nangyayari ngayon, ang goal ng church, dumami in number. Well, masaya, pero mas malaga kasi mas malalim dapat eh. Naintindihan po niyo? Kaya nga kung meron man na mas malaking responsibility for us to share the goodness of God, kayo yun na nakaranas. Mga kapatid, ang dami ho natin blessing na natanggap. Amen? Bigat ng amen ha. Spiritual. Diba? Financial. Ngayon nga lang lumipas sa December. Sabi ko nga sa inyo eh. Di ba pinagpapasalamat? Isipin nyo mas malalim kung ano yung mga dapat pagpasalamat. Kanina nabanggit ni nanay na kasi ganun sa amin sa pamilya, asaran eh. Hindi naman asara, parang parinigan. Oh, tita, patop sa kami. ito lang gusto ko i-point out. Sinabi ni nanay, kasi si nanay, hindi ako nakaisip na, by the way, yung sa bigas-bigas na yan, hindi ko inisip yan. Si nanay at si tita lang po ang nakaisip po niyan. Okay? Anong gusto ko po i-point out? Alam mo naman natin si tita, yan, mapagbigay po talaga yan. Tandaan niyo, hindi niya obligasyon ang magbigay sa inyo. Yon ay pagnanasa na kanyang puso dahil mahal na kayo at higit sa lahat, mas mahal niya ang Panginoon. Minsan kasi iniisip lang natin, ano kayo matatanggap natin kay Ate Rose? Diba James, no? Si James, ano na yan? At least, kinakikitaan na ng development. Oo. Dahil ako, skeptical ako, biglang ganun eh. Kasi ganito laging katuwiran. For you to develop a habit, kinakailangan lumipas muna ang 40 days. Araw-araw. Kaya hindi napansin, ano yung ginagawa within 40 days sa Bible? Paulit-ulit yan eh. Si Jesus, nag-fast siya 40 days. Para ano? Yung process ng habit, makuha ng sistema mo. Kaya nga sabi ko nga, huwag yung kakalimutan mag-devotion kasi nga yung biological clock natin, remember, hindi lang 40 days. Tita, hindi na lang eh. Mahigit pa doon. Automatic, kaya kahit walang devotion, pag patak ng 4:45 o 4:30, aminin nyo hindi, gising kayo. Di ba? Minsan pa nga, kayo pa nga gumigising sa manok. Uy, tilak na ka. Di ba salamat sa Panginoon? Sinong church ang nakagawa po niyan? Hindi ko pinagyayabang kayo, pinagyayabang natin ang Lord. Kasi kung tayo yun, naku, gigising ka po. Ayan o, sa Ate Rosel. Di ba, gigising yung anak niyo ng 4:30, alas 5. Naku, hindi, mahirap po yan. Pero sa biyaya ng Panginoon, nagawa po natin. Di ba, sa lakas na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. We should plan our offering to God. Di ba? Yung pamumuhay natin. So this time around, ano yung dapat baguhin? Yan, sabi ko kanina, baka alam mo yun, masyado kang mabilis mag-pray. It's about time. Di ba? Hindi ko sinasabing tinitignan mo yung oras. That's not the idea of praying. Ano pa ba yung mga dapat mong pag-pray? Sino yung dapat mo ipag-pray? O dati pinagpipray mo lang sa Ate Rosel na, Lord, pagpalain niyo po ang buong pamilya Ate Rosel. Amen. Ngayon, isa-isay mo na yun. Di ba? Lord, baka naman may business po siya. Tulungan niyo po na maging successful yung kanyang business, yung kanya pong relasyon sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. That's how we pray. Naintindihan po niyo? Yung pag-a-attend po natin, ganun din. Kinakailangan magkaroon ng twist. Kung dati 7 o'clock ang ating prayer meeting, dumadating ka 6:59, ngayon gagawin mo ngayon 6:30, plus may hataking ka pang bisita. Bakit? Excited ka eh. Bakit? Hindi mo pwedeng biruin ang offering mo sa Panginoon. Kasi ang offering mo sa Panginoon, yung buhay mo. Yung buhay mo na binago at yung buhay mo na may plano. Sa church na ito, hindi pwedeng wala kang plano sa buhay, ha? Kaya ho kayo, kung magpapaligaw o manliligaw kayo, dapat may plano. Okay? Kung wala kayong plano, pwede ba tigil-tigilan nyo yung pangarap ninyo? Okay? Sa panliligaw na yan. Kasi ang panliligaw lang, diretso sa pag-aasawa na yan. Ngayon, kung wala pa kayong plano mag-asawa, huwag muna kayo manligaw. Maglingkod, magtapat kayo sa Panginoon. Amen? Yung muna ho yung gawin. Di ba? Planuhin natin ang buhay. Ngayon, sa mga magulang, ganun din po. Di ba? Kung noong 2023, siguro slightly marites ka, di ba? Ibahin mo ngayon.
Maging biblical ka, the good Samarites. The good Samarites. Ano yung sabihin ng pastor? Imbis na yung kapitbahay yung chichismis mo, si Lord na ang ichichismis mo. Kung dati-dati nahihiyaw kayo, okay, dami-dami yung alibay, at kung obra makanyan, isuko niyo na ho yan. Diba? Dagdagan natin ang ating pananampalataya na ang Diyos ang may hawak ng ating pangangailangan. Alam niya yan eh. Sinabi niya in the book of Matthew, right? Amen? Sabi nga ng Lord, kung yung mawalang kwentang ibon, kagaya ng maya, pinapakain ng Diyos, ikaw pa kaya na anak ng Diyos? Ang hina naman ng faith ninyo. Kung yung, alam mo yan, yung parang, di ba, tinutubuan ng samot-saring damo, yung mga damo na, alam mo, yung mga bulaklak, na napakaganda. Dinadamitan ng Diyos yung walang kwenta na hindi naman pinapakinabangan na lupa, pero pag binihisan ng Panginoon, napakaganda, ikaw pa kaya na anak ng Diyos? It's about time to plan. It's time for us to give our offering to God. Amen? Mahaba ako. Number 2, okay? A good offering, remember this hindi lamang planado, it is also by faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, tingnan po natin dito. Sabi kasi dyan, ganito, sa verse 4, okay? He also brought of the firstling of the flock and of the fat thereof. You have to remember, mula nung nagkasala sina Adan at sina Eva, hindi na nila nakita ang Diyos. Kasalanan eh. And the only way for them to connect with God is to talk to God. Kinakailangan may effort. Okay? Pangako yun ng Panginoon eh. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Amen? Kung hinahanap natin ang Diyos, magpapakita naman siya eh. Kaso nga lang, ang Diyos kasi, magpapakita lang siya kapag tama ang puso mo. Hindi pwedeng parang hinahanap mo siya kasi may kailangan ka lang o nahihirapan ka lang. Hindi ganon. Ang nais ng Panginoon, tandaan nyo ito kasi yung kabuuan ng Bible eh. Ang tao at ang Diyos, napatid ang relasyon. Kung bakit naparito ang anak ay para konektahin ang nasirang relasyon. And remember, that relationship will work kapag may communication. Naiintindihan niyo po ba ako? Kristiyano ka nga, tamad ka namang kumonekta sa Panginoon. Ouch! Tandaan niyo, ang Christianity, hindi lang ho ito parang pag nagutom ka, kakain ka. Hindi ho. Ang Christianity, ang pagiging mananampalataya, parang paghinga. Pag hindi mo kinausap ang Panginoon, mamamatay ka. Nakikinig mo ba kayo? Kaya tama yung sinasabi ni Kuya Dennis kanina, pagiging mananampalataya, di ba? Hindi lang yung nakikita ka ng pastor o nakikita ka ng mananampalataya o hindi ng mananampalataya. Ibig sabihin, kaya kagagawa ng tama kasi may connection ka sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Lahat tayo kasama dito. Kahit ho akong pastor mismo. I am not above the Bible. We are all under the authority of God's Word. Kaya yung pagpapala sa mga tapat, nangyayari talaga yan eh. Kung bakit hindi ka pinagpapala, hindi mo dapat tatanungin ang Diyos. Ang tatanungin mo, yung sarili mo. Kasi kung hindi ka nagtatapat, ay natural, hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Sapagkat ang pagpapala ay sa mga taong nagtatapat at may pananampalataya. By the way, magkadikit ho yun pananampalataya at pagtatapat. Kasi kung may pananampalataya ka, nagiging natural lang yung pagtatapat sa iyo eh. Hindi ka lang magtatapat dahil takot ka lang, dahil paparusahan ka ng Diyos pag nagkasala. Hindi yun eh. Ang totoong may pananampalataya sa Panginoon, yung paglakad niya ay umaayon sa kalooban at salita ng Diyos. In short, guided po siya. Kaya yung ginagawa natin sa devotion, that is so perfect. So kung nagdi-devotion tayo ngayon, laging tanong nyo, ano kaya kinalaman sa buhay ko nito? Diba, tatanungin ni Sister Bien, anong kinalaman niya itong salitang to ngayong araw na ito sa akin? Sa akin na nandito ako sa aming bahay, na alam mo yun, may problema, anong kinalaman ng salitang to? Kasi kung hindi ho tayo kukonekta sa Diyos, mga kapatid, anong silbi ng pagiging mananampalataya?
Inuulit ko po kung isa-sum up po natin ang salita ng Diyos, lagi yan relasyon sa Panginoon. Amen? Bakit nagkasala ang tao? Yun nga, yung relasyon, ayaw yun ng kaaway Okay? The fact na mas malapit ka sa Panginoon, mas pagpapalain ka ng Panginoon. Nakita po natin sa buhay ng Israel. Tama? Hindi sila pinagpala dahil ang cute ng Israel. Hindi ganun. Merong tatay na nampalataya, nagtapat. Sino yun? Si Abraham. Kaya nila natanggap yung pagpapala Diba? I will bless them that bless you. Lahat ng matapakan mo sa iyo. Imagine ko kung tapakan kaya ni Abraham yung mukha ng mga tao. Akin ka daw oo. Diba? Kaso nga lang, Israel masyado naging entitled Alam mo yan? Kaya sabi ng Panginoon, that's enough. Hindi ganyan ang tamang relasyon. Ang tamang relasyon, alam mo ang aking salita, alam mo ang aking kalooban, sapagkat ito yung magbibigay ng kasiyahan sa iyo. Hindi kung ano yung gusto mo. Naintindihan niyo? Parang yung laging illustration. Kung ang bata humihingi sa inyo ng samurai, bibigay ninyo, kahit na sabihin nyo yung kaligaya niya, hindi nyo ibibigay. Bakit? Ikapapahamak niya yun Ganon din ang Diyos. May mga pagkakataon, hindi tinutugon yung mga panalangin niya. Bakit? Alam ng Diyos na hindi makakatulong sa iyan. Alam ng Diyos na ikakapahamak mo yan. Pinag-aralan po namin, mga Bible School student, about prayer. Naalala niyo yun? Sabi niya, yung mga tatay nga dito sa lupa, hindi nagbibigay ng mga bagay na ikakapahamak Magbibigay ba ng ahas ang tatay mo kung humingi ng isda ang iyong anak? Ang layo naman nun. Kasi tinutukoy po doon yung ill. Di ba? So in short, hindi magbibigay, alam mo yun, ng ikakapahamak. Tapos may sinabi doon magbibigay ba ng bato ang iyong tatay kung humingi ng tinapay ang iyong anak? And-explain sa mga Bible School student. Kasi pagluluto ng tinapay, lalo na yung tinatawag nilang barley. Okay? Barley kasi pang mahirap Yung wheat bread pang mayaman. Okay? Yung barley, mas masustansya. Yung pagluluto doon, niluluto sa bato. Iniinit yung bato, sinisigaan yung bato. Then later on, pag naluto na yan, yung tinapay at yung bato para magkahalintulad. Ngayon, sinong tatay ang aanga-anga na magbibigay ng bato? Alam niyo yung bigat, tama? Yung tinapay magaang. Ito lang naman ibig sabihin ng Bible Hindi naman B.O.B.O. ang Diyos para hindi niya alam kung ano ibibigay niya sa iyo. Amen? Ganon din sa ahas. Hindi naman masama ang Panginoon na magbigay sa iyo ng isang bagay na kahit gustong-gusto mo, pero ikakapahamak mo. Naiintindihan niyo po ba? Mga kapatid, huwag nating gawing tao ang Diyos. Ang Diyos ay matalino, ang Diyos ay mapagmahal. So bilang isang mananampalataya, again, we need to walk by faith. Tiwala lang Amen? Kaya nga, paulit-ulit na illustration ng Panginoon kapag ang mga alagad niya nagiging mayabang. Ano ginagawa niya? Gumagamit siya ng bata. Kasi ang bata, lahat yung paniniwalaan. Lalo na kapag magulang o matanda nagsasabi, paniniwalaan nila yan. Bakit? Ang tawag dyan, childlike faith. Sana ganun din tayo, no? Ang problema kasi sa mga mananampalataya, kapag masyadong naging makamundo ang ating kaisipan, yung sistema ng mundo ay masyado nating na-absorb at ang realidad ng pagiging nasa Diyos, imposible na para sa atin. Amen? Remember Peter? Ang sabi ng Lord, pumalaot kayo, Lord, that's impossible. That's not, alam mo yun, a reality. Buong gabi kaming nang isda. Di ba? Ni guraming duling ala. Lahat ng technique sa paglalambat, ginawa na namin. Tapos ito, sasabihin mo sa amin, pumagit na kami, ilalaglag lang namin yung lambat sa kanan. Anong logic nun? Naintindihan niyo? Minsan, ang hirap maintindihan Joshua, para matalo niyo yung iikot kayo sa pader, magtotrumpeta kayo. What? Ang laban, ching, 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 chuk, Pero sila, alam mo, bubulong lang mo. Paano ka mananalo dyan? Nagigets niyo? Kasi ang pananampalataya, hindi ka magtitiwala sa talino mo. Magtitiwala ka sa Diyos. And this year, ngayong taon na ito, it's about time for you.
Lord, may prayer day kami. Kaso may pasok kami. Sino ba mas mahalaga? Kayo, sumagot. Makapagbibigay ako ng mas marami, bahala ka. Ang tanong dyan, ano bang sinasabi ng Lord sa iyo? Minsan, hinahamon yung pananampalataya niyo. Kasi si Pastor Eric, madali lang sabihin na, Pastor, ating kong obra. Sige. Diba, mamaya sisihin mo pa ako eh. Pero wag akong tanungin niyo ang Lord. Lord, gusto niyo po ba na gawin ko ito? Tignan natin kung anong sasagot ng Diyos. At makikita yan sa paraan ng pamumuhay. Sabi ng Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore that you present your bodies a living sacrifice, holy, and acceptable or pleasing unto Him, which is your reasonable service. Hindi ho pwede sa mananampalataya na may prayer meeting tayo, tapos sabi mo, kasama niyo ako sa spirit. Ganda nung sinasabi. Sabi, kasama yung body. Amen? Nung niligtas po tayo, kasama yung katawan. Kaya nga itong katawan na ito, hindi na naninigarilyo, hindi na nagda-drugs, hindi na nagsusugal, hindi na nambababae, hindi na palagala, hindi na chismosa, hindi na magagalitin. Kasi yun yung katawan eh. Amen? Bagaman itong katawan na to, sometimes nagkakasala, weakness per se, kaya nga we are clinging to the hope of the rapture, na kapag nangyari na yan, nawawala na yung desire magkasala. Bakit? Wala na yung katawan. Yun yung hinihintay natin. Amen? Kaya nga, kapit lang, mga kapatid. Minsan, iba siguro sa inyo, di pa rin na-overcome ang pagiging antukin. Baka naman baka lang naman. Diba? Devotion natin, kunwari lang nakabukas, pero malakakla pa. Diba? So, isuko na natin yan sa Panginoon. Amen? So, again, our offering to God, it should be planado. It should be by faith. And pangatlo, kinakailangan, it is well executed or it needs effort. A well-executed offering and effort. Okay? So, ano yung ibig sabihin nito, mga kapatid? So, kung magbibigay ka rin lang sa Panginoon, the best na. Sino pa nga yung isang a man after God's own heart na kapag nagbigay, hindi basta-basta yung pipitsugin? Yeah, that's King David. May kanta nun eh. I will not offer anything that cost me nothing. Pag kayo may ginagastusan, isa lamang ibig sabihin nun, napakahalaga ng tao na yan sa iyo. Amen? Kapag, alam mo, wala pa sa oras, ang aga-aga mo, excited ka, bihis na bihis ka, may regalo ka, na para dun sa minamahal mo, isabihin, napakahalaga ng tao na yon. Ganun mo ba kamahal ang Diyos? Are you willing to dress properly to God? Hindi lang every Wednesday and Sunday, every day. Kasi nga, ano yun? We present our bodies a living sacrifice. Diba? Yung katawan natin, nandiyan ng Panginoon eh. Kaya nga itong katawan na to, it is the temple of God. God dwells in it. God dwells in us. Sabi mo sa sarili mo, God dwells in me. Diba? So I should take care of this body. The testimony. Baka mamaya, mga kapatid, alam mo yun, hindi maganda ang testimony mo. So ngayon 2023, ayusin na natin. Amen? It's about time for us to give the proper glory and the proper worship to our God. Just as I promised, hindi ito mahaba, maiksi lang, but for you to reflect, mamaya, isipin ninyo. Okay? Pasalamatan natin ang Panginoon. And so Sunday, again, i-wrap up natin ito. Okay? Hindi pwede nakinig lang kayo eh. Sa loob ng maraming taon, nakilala ko na kayo. So kung walang program, walang anything na magpupush sa inyo, di ba, nagiging stagnant. So kinakailangan natin ng encouragement ng bawat isa. Mga kapatid, 2024, ibigay po natin ang karapat-dapat na papuri sa Diyos. Wala nang iba, kundi ang ating katawan na i-offer natin sa Panginoon na nakahanda, it is planned. It should be by faith sa pamamagitan ng pananampalataya. Any obstacles you face it with courage, with the promise of God na makakaya mo yan. Amen? I-set nyo na yung utak ninyo. Kung ano may problema, ano sabihin natin?
kaya ko to. Kaya ko to sa pamamagitan ng Diyos na nagbibigay ng lakas sa akin. Finally and last, ano yung offer natin sa Panginoon? A well-executed and well-effort plan o effort body natin para sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa unang araw ng aming pagsamba sa inyo ang prayer meeting. Panginoon, tulungan niyo po kami na hindi po ito maging sayang sapagkat alam po namin na kung yung banal na salita ang totoong nangusap po sa amin, ay paglabas po namin ng pintuang ito, ay maintindihan po namin yung gagawin po namin. And that is to change our mind, to change our heart, our will, our words. Lord, maging sa pananamit, pananalita, everything. Lord, hinihingi ko po, Panginoon, ang bagay na ito sa inyo. We need or we have to offer our bodies a living sacrifice. Lord, alam ko po, hinahanap niyo po ito at ito po yung pwede makapagbigay ng kagalakan sa iyo. Na kung papaanong si Abel, napakasimple lang kanyang ginawa. Lord, ibinigay niya ng may paghahanda ang kanyang handog sa iyo. Lord, binigay niya ang kanyang handog na may pananampalataya. At yung paghahandog na kanyang ginawa, Lord, it is well executed. Lord, kasi tama po yung puso niya. Hiningi po namin, Panginoon, ngayong oras na ito, itama niyo po nawa ang aming mga puso. Or mas magandang panalangin, tulungan niyo po kami na maitama namin ang aming puso sa inyo. Lord, anuman ang kapalpakan na ginawa namin ng 2023, help us, Lord, that this year o itong taon na ito ay maging tama, Panginoon Diyos, ang aming pagsamba at paglilingkod sa inyo. Isuko namin ang katigasan ng ulo, isuko namin, Panginoon Diyos, ang katamaran, isuko po namin, Panginoon, pagiging o pagkakaroon ng critical spirit. And let the Holy Spirit speaks in us and convicts us, O Lord, sa mga bagay na hindi ko karapat-dapat sa inyong paningin. Lord, hinihingi po namin ang aming mga plano sa inyo. Lord, ito po yung plano. Pero kung wala po, Panginoon, yung go signal, mga bagay nito ay walang kwenta. Kaya hinihingi po namin, Panginoon, tinataas sa inyo ang aming pamilya, mga mahal sa buhay na hindi pa po nakakilala sa inyo. Lord, this year, paglalaanan po namin ng panahon para may panalangin po sila. Ganun din po, dalangin ko po, Panginoon, sa mga trabaho na meron po ang aking mga kapatid. Lord, it's a difficult year, but we know, Father, that you will sustain us. You are the God who sustains, O Lord. You are our Jehovah Jireh. Kayo nagbibigay ng provision po sa amin. Kaya hinihingi po, Panginoon, na minsan pa, pumanatag lamang po kami sa iyo, magtiwala sa magagawa po. Tulungan niyo po kami na hindi po kami magduda, kundi manampalataya po kami ng lubos. Salamat po ng marami, Ama. Hinihingi ko po na minsan pa, pangunahan niyo po at pagpalain niyo po kami. Salamat po ng marami. Ito lang po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan na aming Panginoong Hesus. Lahat magsabi, Amen.